Naitanong mo na ba sa sarili mo, paano ko ba talaga malalaman na may Diyos? Hindi lang bilang isang ideya na minana natin, kundi bilang isang katotohanang mas matitibay pa sa sahig na kinatatayuan natin ngayon. Madalas kasi, yung tanong na yan, tinatrato natin na parang, pang-isip lang, isang intellectual exercise. Pero para sa isang mangangaral noong 17th century, ito ang pinaka-practical at pinakamahalagang tanong sa buhay ng isang tao. At yan mismo ang sisiya sa atin natin. Sa susunod na 4 na bahagi, pag-aaral natin ang isa sa pinakamalalim na aklat na naisulat tungkol sa paksa, ang The Existence and Attributes of God ni Stephen Charnock. At si Charnock, para lang magka-idea ka, isa siyang Puritan. Oo, at ang mga Puritan, kilala sila sa kanilang seryoso at malalim na pag-aaral ng Biblia. Parang sinusuri talaga nila ang bawat salita para mahanap ang pinakamalalim na kahulugan at aplikasyon sa buhay. Ito ang unang bahagi ng ating 4-part series. At sa pag-aaral na to, dadalhin ka namin sa isang paglalakbay. Magsisimula tayo sa pagtingin sa labas, sa kalikasan, sa ibang tao, para hanapin yung mga bakas ng Diyos. Tapos, titingin tayo sa loob. Oo, sa salamin ng sarili nating puso at mga motibo. At sa huli, titingala tayo para maintindihan kung paano ba dapat lapitan ng Diyos na natuklasan natin. Okay, so ano yung 3 pundasyon natin para ngayon? Bale, 3. Una, yung mga argumento ni Charnock kung bakit may Diyos. Pangalawa, yung konsepto ng practical na ateismo. At panghuli, kung ano ang ibig sabihin ng Biblia nang sabihin nitong ang Diyos ay espiritu. Okay, simulan natin. Tingin sa labas. Ang unang argumento ni Charnock, parang suntok sa sentido komon. Oo, napakasimple, pero ang lakas, di ba? Eksakto. Sabi niya, tingnan mo ang buong kasaysayan ng sangkatauhan. Lahat. Lahat ng sibilisasyon, sa lahat ng panahon, sa lahat ng lugar, ay may konsepto ng isang kataas-taasang nilalang. Tama. Mula India hanggang Britanya, kahit yung mga pinakaliblib na tribo sa Amerika, meron silang sinasamba. May minanggit pa siyang quote, di ba? Na mas akma raw tawaging... Ayon, animal religiosum o relihiyosong hayop kesa animal rational o rasyonal na hayop. Kasi para sa kanya, yung paniniwalang may Diyos, parang naka-install na yan sa operating system natin. Likas. Gets. So, hindi na kailangang ituro. Pero syempre, may magsasabing okay. Pero baka naman gawa-gawa lang yan ng mga leader para makontrol ang mga tao. Paano sasagutin ni Charnock yun? Magandang tanong yan. Kasi ang sagot niya, simple lang. Kung gawa-gawa lang daw yan ng mga politiko, sila dapat ang unang hindi naniniwala. Oo nga, no? Pero makikita mo sa kasaysayan, kahit yung mga pinakamasamang pinuno kapag nasa bingit na ng kamatayan, napapasigaw din sa isang mas mataas na kapangyarihan. So para sa kanya, mas malakas to sa anumang propaganda. Okay, so yan yung ebidensya mula sa sangkatauhan. Ano pa? Kung hindi pa sapat yan, sabi ni Charnock, lumabas ka lang. Tumingin ka sa paligid mo. Binanggit niya yung Roma 1.20. Ang mundo raw ay parang isang looking glass. Teka, looking glass, i-unpack natin yan. Anong ibig sabihin yan? Sa context ni Charnock. Okay, isipin mo na lang to. Nakahanap ka ng isang cellphone. Perfect yung code, walang bugs, ang ganda ng design. Okay? Hindi mo iisipin, nagkataon lang to. Agad mong iisipin na may isang brilliant, meticulous developer sa likod nito. Di ba? Oo naman. Ganun daw ang pagtingin ni Charnock sa kalikasan. Mula sa elepante hanggang sa langgam, bawat isa may bakas ng isang manggagawa. So yung buong sangnilika parang isang malaking tula na nagpapahayag ng karunungan ng may akda. Ayun, yun mismo. At dyan papasok yung isa pa niyang punto na walang bagay na kayang likhain ng sarili nito. Kasi kung may simula ka, dati kang wala. At ang wala ay hindi kayang lumikha ng meron. Eksakto. Ganito yung logic niya. Kung ang unang tao raw ay nilikha ang sarili niya, ibig sabihin may kapangyarihan siyang magbigay ng buhay mula sa wala. Make sense? Kung gayon, bakit hindi niya kayang i-preserve ang sarili niya mula sa kamatayan? Bakit kailangan niya ng pagkain, ng araw, ng gamot? Oo. So yung pagiging dependent natin sa ibang bagay. Yun na mismo yung patunay na hindi tayo self-sufficient. Hindi tayo nagmula sa sarili natin. Nakakatuwa yung mga halimbawa niya. Meron pa siyang 2 specific sa tao mismo. Yung una, tungkol sa mga mukha natin. Oo. Sabi niya, napansin mo ba, sa bilyon-bilyong tao, walang 2 mukhang magkapareho?
Para sa kanya, hindi to aksidente. Disenyo to ng karunungan. Para maiwasan ang kaguluhan. Isipin mo na lang ang kaos kung hindi makilala ng ina ang anak niya. O ng hukom ang may sala. Imposible ang kaayusan. Tapos yung pangalawa, mas malalim. Yung kaluluwa. Yung mga bagay na hindi nakikita pero alam nating nariyan. Pag-iisip, alaala. Yun nga, kasi sabi niya, hindi yan pwedeng magmula sa katawan na gawa lang sa alabok. Ang alabok, wala namang kakayahang mga tuwiran o umalala. So kung ang katawan natin ay alabok, ang kaluluwa natin ay hininga mula sa isang bagay na mas mataas. Tama. Sa lahat ng argumento niya, ito yung pinakakumapit sa akin, yung tungkol sa konsensya. Kasi personal yan ramdam mo. At ang ganda ng tawag niya, kinatawan ng Diyos sa ating dibdib. Oo. Kasi sabi niya, ang konsyensya, yan yung nag-aakusa sa atin kapag may mali tayong ginawa kahit walang nakakakita. At yan din yung nagbibigay ng kapayapaan kapag tama ang ginawa mo kahit buong mundo pa ang laban sa'yo. Totoo yan. Okay, pero heto ang tanong. Sasabihin ng isang modernong psychologist, ang konsensya ay produkto lang ng social conditioning. Tinuro lang yan sa atin. Paano kaya sasagutin ni Charnak yan? Napakagandang tanong yan. Ang loika ni Charnak ay ganito. Kung produkto lang yan ng lipunan, bakit may mga pagkakataon na ang konsyensya mo ay kinokondena ka sa isang bagay na tanggap naman ng lipunan? May punto. O bakit may mga taong lumalaban sa kultura nila dahil sa konsensya? At ang pinakamatibay ng punto, hindi natin kayang kontrolin ang konsensya natin. Oo nga. Hindi mo siya mapipigilang magsalita. Eksakto! Hindi mo siya kayang patahimikin. Kung sa'yo yan dapat kaya mo, pero hindi. Para kay Charnock yan ang patunay na inilagay yan dyan ng isang mas mataas na kapangyarihan, ang trono ng Diyos sa loob ng bawat tao. Wow. Okay, so kung ganyan katibay ang ebidensya sa labas at sa loob, bakit marami pa rin ang namumuhay na parang wala siyang pakialam? At dito na tayo dinadala ni Charnock sa isang ideyang baka mas tumama pa sa atin. Ito na yung practical na ateismo. Practical atheism. Oo, kasi para sa kanya, hindi yung hayagang pagtanggi sa Diyos ang pinakamalaking problema. Ang mas malala raw ay yung pamumuhay na parabang walang Diyos kahit sinasabi ng bibig mo na naniniwala ka. Teka, medyo natapang yung sinabi niya na mas masahol pa ito sa impyerno. Paano niya nasabi yun? Hindi ba parang exaggerated? Kasi sabi niya, ayon sa Biblia, kahit ang mga demonyo naniniwala at nanginginig. Okay. Kinikilala nila ang kapangyarihan ni Kristo, pero ang praktikal na ateista, sabi ni Charnock, binabaliwala siya ng tuluyan. Kinikilala mo siya sa salita, pero tinatanggi mo siya sa gawa. Mas malaking insulto raw yun. At nagbigay siya ng mga halimbawa na parang checklist. Ano yung una? Una, pagbaluktot sa salita ng Diyos para bigyang katwiran ang kasalanan. Halimbawa, ginagamit mo ang doktrina ng biyaya bilang lisensya. Yung pag-isip na, sige gagawin ko to, tutal mapapatawad din naman ako. Nako, delikado yan. So, ang tanong ni Charnock sa'yo, kailan mo huling ginamit ang isang Bible verse para ipagtanggol ang isang bagay na gusto mo nang gawin? Mahirap na tanong yan. Oo. Pangalawa, yung pag-question sa pamamahala ng Diyos. Ito yung pagrereklamo, yung bakit Lord na parabang mas marunong pa tayo. Yun. Para bang sinasabi natin, Diyos, dapat nakinig ka muna sa payo ko. Inilalagay natin ang sarili natin sa posisyon ng tagapayo niya. Ano yung pangatlo? Ito medyo controversial noong panahon niya at hanggang ngayon. Ang paghahalo ng tradisyon ng tao sa pagsamba. Yung pagdadagdag ng mga seremonyas na gawa-gawa lang natin para maging mas kahanga-hanga sa ating mga pandama. Parang yung gininto ang guya. Eksakto, kasi sabi ni Charnock, hindi naman inakala ng mga Israelita na yung guya ang mismong Diyos. Ang sabi nila, ito ang Diyos na naglabas sa atin sa Ehipto. Representasyon lang yon. So sinasamba pa rin nila si Jehovah. Oo, pero sa paraang sila ang nag-imbento. At yan, humahantong sa ikaapat na punto na para sa akin ay ang pinakasamang ng lahat, ang pagiging sarili ang sentro. Oo, tinawag niya itong religious atheist. Ateistang nakamaskara ng relihiyon. Yun nga, nagdadasal ka, nag-aayuno, pero ang tanong, para kanino?
Para ka ba mapansin? Para guminhawa buhay mo? Kung ang sagot ay para sa akin, para kay Charnock, ateismo pa rin yan sa praktika. Ang bigat. At yung huli at marahil pinakamasakit ay ang kawalan ng pagnanais na bumalik sa Diyos. Oo. Sabi niya, ang natural nating reaksyon pag nagkasala ay tumakbo palayo, tulad ni Adan na nagtago. Tumatakas tayo sa presensya niya. At hahanapin lang daw natin ang Ama, sabi niya, kapag wala ng laman ng labangan. Hanggat komportable tayo, iiwasan natin siya. Ito para sa kanya, ang tunay na kalagayan ng pusong hindi pa talaga nakakakilala sa kanya. Drade? So mula sa pagpapatunay na may Diyos, dinala tayo ni Charnock sa salamin para tingnan ang sarili natin. At ngayon, yung huling pundasyon, ang pagtingin pa itaas. Juan 4:24. Ang Diyos ay Espiritu. At napansin ni Charnock, ito lang ang lugar sa buong Biblia kung saan direktang sinabi yan, God is a Spirit. Simple pero malalim? Anong ibig sabihin yan? Una, at pinakahalata, hindi siya pisikal. Walang katawan, hindi siya limitado sa isang lugar. Pero kung ganon, bakit inilarawan siya na may kamay, mata o tenga? Magandang tanong. Ito ay mga anthropomorphism. Paglalarawan sa Diyos gamit ang mga terminong pantao para maintindihan natin siya. Okay. Pero, napansin ni Charnock, tanging yung mga mararangal na bahagi lang ang ginagamit. Mata para sa kaalaman, kamay para sa kapangyarihan, hindi ginagamit ang mga bahaging nagpapahiwatig ng kahinaan, tulad ng tiyan. Para protektahan yung konsepto natin ng Diyos. Pero ang likas sa tao, di ba, ay gawin ng kabaligtaran. Gusto nating bigyan ng anyo ang Diyos. Eksakto. At diyan na nag-uugnay ang lahat. Dahil kung ang Diyos ay espiritu, paano siya dapat sambahin? Sagot ni Jesus, sa espiritu at sa katotohanan. So hindi siya natutuwa sa mga panlabas na seremonya lang. Tama. Ang tunay na pagsamba ay dapat tumutugma sa kalikasan ng Diyos na sinasamba. Paano niya ipinaliwanag yung pagsamba sa espiritu? Dalawa yung pangunahing punto niya. Una, dapat galing sa isang espiritual na kalikasan. Ibig sabihin, dapat may pagbabago muna sa puso. Isang bagong kapanganak. Okay, so hindi lang aktibidad. Hindi. Kasi ang isang patay na kalikasan, sabi niya, patay na pagsamba lang ang maialay. Kung ano ang ugat, ganun din ang bunga. At yung ikalawa, ito yung talagang practical. Yung tungkol sa pagiging focused. Oo, ito yung pagsamba kung saan sinisikap nating ituon ang buong isip at puso natin sa Kanya. Aminado naman si Charnock na may mga isipang makamundo na bigla na lang sumisingit. Yung habang nagdadarasal ka, bigla mong naaalala yung email na kailangan mong sagutin? Yun mismo, tinawag niya yung maingi na lamok. Mahirap iwasan, pero ang hamon, sabi niya, ay labanan ng mga yan, paalisin at muling ituon ng espiritu sa Diyos. So ang kalidad ng pagsamba ay wala sa ganda ng boses, kundi sa pagkapokus ng kaluluwa. Eksakto. At iyon ang pagsamba sa katotohanan. Hindi peke, hindi pakitang tao. Ang uri ng pagsamba natin ay dapat sumasalamin sa uri ng Diyos na sinasamba natin. So para i-recap, 3 pundasyon ang inilatag natin mula kay Charnock. Una, ang pag-iral ng Diyos ay kitang-kita sa lahat, mula sa konsensya natin hanggang sa mga bituin. Pangalawa, yung practical na ateismo ay isang panganib sa puso at gawa, hindi lang sa isip. At pangatlo, dahil ang Diyos ay espiritu, hinahanap niya ang pagsambang galing din sa espiritu, isang pagsambang totoo at nakatuon. At sa susunod na bahagi, mas lalalim pa tayo. Tatalakayan natin ang dalawa sa pinakakahangangangang katangian niya, ang kanyang pagiging walang hanggan o eternity at ang kanyang hindi pagbabago o immutability. Aalamin natin kung bakit sinasabi sa Salmo na siya ang Diyos mula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan. At kung bakit yung katotohanan yon ay dapat maging isang malaking kaaliwan para sa atin. At iiwan namin sa iyo ang isang tanong na ito para pag-isipan mo. Kung ang tunay na pagsamba ay hindi nasusukat sa panlabas na gawain, kundi sa panloob na pagtuon ng espiritu, paano nito binabago ang pagtingin mo sa iyong mga lingguhang ritual o araw-araw na pananalangin? Ano ang isang maliit na pagbabago na maaari mong gawin para mas maging naroon ka sa mga sandaling iyon?